Magandang araw mga kaibigan. Ngayon po ang first year anniversary kidnap, pagpakulong nila kay Tatay Digong natin sa ICC Netherlands. Huwag nating kalimutan itong ginawa nilang I don't know how, the greatest pagtratraidor sa bansa. Group effort nila. Si Atty. Vic Rodriguez, in-upload niya yung mensahe, official statement ni BP Sara as we commemorate yung isang taon na pag-kidnap nila sa ating minamahal na Tatay Digong. Pakinggan natin si BP Sara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, ginugunita natin ang unang anibersaryo ng isang kaganapang sumubok sa ating demokrasya at sa mga prinsipyo ng due process at rule of law. Ang naganap na extraordinary rendition o kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata para sa politika o personal na interes. Ang pagyurak sa karapatan ng isang individual sa pamamagitan ng mga irregular na proseso ay hindi lamang pag-atake sa katarungan, ito ay hamon sa ating pambansang soberanya. Ang isang tunay na malayang bansa ay pinapatakbo ng sariling mga institusyon na malaya mula sa anumang panlabas na panghihimasok o dikta. Ang anibersaryong ito ay isang panawagan para sa ating lahat na manatiling mapagmatyag. Kailangan manatiling malaya, tapat at matatag ang ating mga institusyon laban sa anumang pagsubok na baluktudin ang hustisya. Walang sino mang Pilipino ang dapat pagkakaitan ng proteksyon ng ating saligang batas. Sama-sama nating itaguyod ang isang Pilipinas kung saan ang batas ay kalasag ng katarungan at ang ating soberanya ay iginagalang ng lahat. Patuloy nating ipaglaban ang dangal ng ating bansa. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Yan, simpleng mensahe lang. Huwag nating kalimutan na ipaglaban ang ating kalayaan or soberanya. Kasi very clear na pag-surrender sa ating kalayaan yung ginawa nila. Napakasimple ang purpose ng ICC, complementary court. Kailangan mo ng ICC kung hindi na gumagana ang hustisya sa isang bansa. Tanong, gumagana ba ang hustisya sa ating bansa? The answer is yes. Buhay na buhay. We have the best. Yung mga Supreme Court justices natin, talagang wala akong reklamo. Pero talagang sandigan, last defense of our democracy, last bastion. Kahit itong mga lower courts, kung meron mangilan-ilang mga judges na hindi magandang ginagawa, ano lang yun, parte na yun sa isang organisasyon, wala naman talagang perfect na. Mayroon. Kaya lang, mula sa investigative, prosecutorial, at saka judicial aspect ng hustisya sa bansa gumagana. Bakit nila dinala ang ating Tatay Digong doon? Wala silang magawa sa Pilipinas Merong nagsabi na pag dito nila kasuhan si Tatay Digong, I think si dating Supreme Court Justice Noel Teham, I'm not sure kung dito nila kakasuhan si Tatay Digong, madidismiss, hindi nila makukonvict si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Kaya ang recourse nila para mawala ang mga Duterte, yung influence nila sa Pilipinas, yun na, kidnapping, extrajudicial rendition. Kaya sa malala ko tuloy si Ambassador Teodoro Locsin.
lantaran. Sabi niya, kinidnap nyo si PRRD. Oh, anong response ng Marcos administration? Dapat, kung ako ang presidente, inakusahan niya ako na kinidnap ko yung dating presidente, tinanggal ko na siya. Eh bakit hanggang ngayon, hindi nila tinanggal si Ambassador Locsin? Ibig sabihin, aminado sila. Kaya wag nating kalimutan, mga kaibigan. Kaya lang to me, it's a very disastrous move sa politika, no? Akala nila, by doing so, lalong babagsak ang mga Duterte. Akala nila mawawalan na ng impluensya si Tatay Digong, but they were totally wrong. Lalong lumalakas ang mga DDS. Lalo tayong nagkakaisa. Tama ba? Kasi, noon lang, midterm election. Initially, may pili-pili na ko. Kukuha ako sa PDP, kukuha ako sa Alyansa, kukuha ako sa mga independent. Ganon ang aking style of preference. Kaya lang nung kinidnap nilang ating Tatay Digong, wala na. Sulit na. Kung anong sasabihin, Duterte, yes, Duterte. Plus 2, yes, plus 2. Lalo akong nagalit, lalo akong naging diehard. Yung ginawa nila kay Tatay Digong. Kaya wag tayong mawalan ng pag-asa. God is in control. Dalangin ko yan araw-araw. Pinagdarasal ko si Tatay Digong and of course the whole Duterte family na makabalik ng buhay si Tatay Digong. Ang aking timeline, kasi yung prayer dapat specific eh. Ang timeline ko is, pwede ba Panginoon, pabalikin mo ng buhay si Tatay Digong by 2028 para masaksihan niya ang pag-upo ni BP Sara sa Malacanang. Oh, wala namang imposible sa prayer. Just submit our petition, prayer to God. Bala na siya. Basta ako, my purpose ang Panginoon. Romans 8:28. For in all things, God works for good to those who love Him, to those who are called according to His purpose. So, pagdasal po natin ang ating Tatay Digong and the whole Duterte family na malampasan nating buo mga nagkakaisang DDS ang pagsubok sa atin na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maganda o maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live to karon mo ni si Ate Matagalog Yero. So mo ni ang atupan ni Ate. Inom man ko. Dami ka. Bubusang bay. Ano ko rin mo pala. Babak. Ano na gansang tanipet sa So, humanagyod og atop. Ug
ug karon natin sa imong masulti nga nahumana og atop ang inyong balay. So, sin, ta nakapakay, dagay duha abo, dahil ta balay, dahil ita. Oh. Ano, limang ka. So pila na imong edad dayte? 39 naman ko. 39, so na kay anak. Nakabalay. Na kay anak. Naa. So sa pila ka so walo. So aya pagid mo nakaatop sa inyong balay sa inyong abuhan lugar ni ninyo. Abuhan na. So mo nang abuhan nila ate ilang gihimo. So dako kayong pasalamat. Sige te, salamat po.